Hello guys, my name is Lalaine. Welcome to my YouTube channel. Okay, for today's video is alamin natin kung bakit nga ba tayo nagkakabalakubak o dandruff. Alamin natin kung ano ang mga dapat at dapat nating gawin upang makaiwas tayo sa pagkakaroon ng balakubak o dandruff. Kaya kung interesado ko sa video na to, panoorin mo to. Okay guys, ano nga ba ang balakubak o dandruff? Ang balakubak o dandruff ay isang uri ng kondisyon kung saan ang balat sa anit ay nagtutuklap. Kapag nagkaroon ng balakubak, mapapansin na ng lalaglag na puti-puti o mga flakes mula sa ulo. Pinaniniwalaan ng ibang tao na ang balakubak ay dulot ng kakulangan sa kalinisan ng katawan. Subalit ayon sa doktor, hindi ito ang pangunahing sanhi nito. Ayon sa mga doktor, nagkakaroon ng balakubak dahil mas mabilis ang proseso ng pagkamatay at pagpapalit ng balat sa anit. Sa mga normal na kondisyon, ang balat sa anit ay nagpapalit sa loob ng isang buwan. Subalit ang mga taong may balakubak ay nakakaranas ng mabilis na pagpapalit ng balat sa anit sa loob ng 2 hanggang 7 araw. Bukod dito, ang balakubak ay maaaring magdulot ng pamamahay ng mga organismo sa anit, gaya ng mga fungi. Maaari ring magdulot ito ng labis na paglalangis ng anit o kaya naman ay may mga sakit sa balat gaya ng eczema o psoriasis. Maaari namang malunasan o mabawasan ang balakubak sa pamamagitan ng paggamit ng mga anti-dandruff cream o shampoo. Maaari ring gumamit ng ilang halamang gamot upang ito ay matanggal at malaki ring tulong ito at maligo araw-araw. Ano nga ba ang sanhi ng balakubak? Ang balakubak ay mayroong iba't ibang sanhi. Maaring ito ay dulot ng mga sumusunod. Una, mabilis na pagtuklap at pagpapalit ng balat sa anit. Pangalawa, pamamahay ng mga organismo o mikrobyo gaya ng fungi, yeast at bakterya. Pangatlo, labis na paglalangis ng anit. Pang-apat, pagkakaroon ng sakit sa balat gaya ng eczema, psoriasis o buni. Panlima, pagkaipon ng mga patay na balat sa ulo. Pang-anim, paggamit ng mga nakakairita at nakakatuyong shampoo sa ulo. Ano nga ba ang sintomas ng mga balakubak? Masasabing may balakubak ang isang tao kung nakakaranas ka ng mga sumusunod. Una, pagkakaroon ng makalakis na anit. Pangalawa, pagkakaroon ng mga flakes. Pangatlo, madaming pagbagsak ng mga flakes, lalo na sa malamig na panahon. Pang-apat, pangangati ng ulo. Panlima, pagkakaroon ng puting-puting patsi sa ulo. Pang-anim, pagkakaroon ng malangis na anit. Paano nga ba makaiwas upang hindi ka na magkabalakubak? Una, maligo araw-araw, bigyang pansin ang wastong paghuhugas ng ulo. Kung masyadong malangis ang anit, mas mabuting maligo 2 beses sa isang araw tuwing umaga at bago matulog. Pangalawa, iwasang gumamit ng kung ano-anong produkto sa ulo o buhok sapagkat maaaring magdulot ang mga ito ng panunuyo o pagkairita ng anit. Pangatlo, siguraduhing nakakatulog ng 8 oras araw-araw upang hindi makaranas ng stress ang katawan. Ang labis na stress ay nagdudulot ng matinding paglalangis ng balat. Pang-apat, kumain ng masustansyang pagkain na makakatulong sa pagpanatiling kalusugan ng ating balat.
Ilan sa mabuting pagkain upang makaiwas na balakubak ay ang pagkaing mayaman sa omega-3 at probiotics. Okay guys, sana meron kayong natutunan sa video na to, at kung di ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe, like and share, and click na rin ang notification bells para updated ka every mag-upload ako ng video. Thank you!